Isang hamak na labandera lang naman si Trini Solana. Hindi niya mapapansin na ang piraso ng buhay na kinuha ko sa sarili ko ay para sa'yo dahil sanay na siyang ibigay ang lahat ng walang kapalit. Ang boses na yon, ang boses ni Teddy na punong-puno ng lambing na hindi pa kailanman narinig ni Trini ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng VIP wing ng ospital, suot ang kupas na tsinelas at ang kamay ay amoy sabon at murang sinulid. Hawak niya ang isang supot ng mainit na sopas na pinagpuyatan niyang lutuin sa pag-aakalang nag-aagaw buhay ang kanyang asawa dahil sa isang aksidente. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pinsala sa katawan. Ilang oras lang ang nakalilipas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa Maynila. Hindi binitawan ni Trini ang kanyang lumang makina. Lumuha ang kanyang mga mata sa pagod habang tinatapos ang ika-50 uniforme para sa tuition ni Tonton. Bawat tahi ay isang panalangin. Bawat patak ng pawis ay para sa pangarap ng kanyang anak. Nang dumating si Doña Amalia na naghihisterya at sinabing nasa panganib si Teddy, hindi nagatubili si Trini. Iniwan niya ang lahat. Tumakbo siya sa ulan, dala ang huling sentimo ng kanyang kinita para pambayad sa emergency room. Ngayon, sa harap ng pintong bahagyang nakabukas, nakita niya ang kanyang asawa na maingat na hinahawakan ng kamay ng isang babaeng nagngangalang Solana Dumont. Walang aksidenteng nangyari. Ang benda sa katawan ni Teddy ay hindi mula sa isang sakuna, kundi mula sa isang operasyon ng paghihiganti sa kahirapan. Ibinigay nito ang sariling bato para sa babaeng itinatago nito sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ni Trini ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang supot ng sopas na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak, bumagsak sa makintab na sahig ng ospital nang walang tunog. Ngunit ang mainit na sabaw ay kumalat na parang dugo sa paligid ng kanyang mga paa. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa ospital ay tila naging semento na bumabara sa kanyang lalamunan. Trini, nandyan ka na pala. Ang boses ni Doña Amalia ay malamig pa sa aircon ng kwarto. Lumabas ang matanda mula sa anino. Suot ang kanyang mamahaling alahas na tila kumukutitap sa gitna ng pagkasira ng mundo ni Trini. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha ng kanyang biyenan. Sa halip, isang mapang-aping tingin ang ibinigay nito sa kanya. Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa. Pumasok ka at pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Utos ni Doña Amalia habang inilahad ang isang folder. Kailangan nating palabasin na ikaw ang nag-udyok kay Teddy na gawin ito bilang isang act of charity. Hindi natin hahayaang masira ang pangalan ng mga Pineda dahil lang sa maling akala ng mga tao. Isipin mo si Tonton Trini, isang maling salita mo lang at sisiguraduhin kong kahit sa kalsada ay hindi kayo makakatulog ng anak mo. Tumingin si Trini kay Teddy. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting awa, kahit isang sulyap ng pagkilala sa 10 taon nilang pagsasama. Ngunit iniwas ni Teddy ang kanyang paningin. Ibinaling nito ang atensyon kay Solana. Tila ba si Trini ay isang dumi sa sahig na kailangang walisin. Ang bawat sakripisyo ni Trini, ang mga gabing hindi siya kumakain para may maibaon si Teddy sa trabaho, ang mga paltos sa kanyang kamay mula sa paglalaba ng damit ng ibang tao, ang pagtitiis sa bawat bulyaw ni Doña Amalia. Lahat ng yon ay naging abo sa isang sandali. Para silang mga buwayang nakapaligid sa kanya, handang lamunin ang huling piraso ng kanyang dangal para lamang sa kanilang sariling interes. Kinuha ni Doña Amalia ang isang panulat at itinulak ito sa kamay ni Trini. Ang malamig na metal ng ballpen ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang palad. Pirma na, Trini, para sa pamilya, para kay Tonton. Pag-uulit ng matanda, ang boses ay puno ng huwad na malasakit na lalong nagpapakulo sa dugo ni Trini. Napatingin si Trini sa puting papel.
Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang nanlalabong paningin dahil sa hindi mailuhang sakit. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mahinang tawa ni Solana, isang tunog ng tagumpay mula sa babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Hanggang kailan mo kayang itahi ang mga punit ng isang pusong sadyang winawasak ng taong pinakainaasahan mo? Gaano ba kabigat ang utang na loob na kailangang bayaran ng isang buhay na wala namang ibang ginawa, kundi magmahal? Dahan-dahang ibinaba ni Trini ang dulo ng panulat sa papel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bawat segundong lumilipas. Isang pirma na lang at tuluyan na niyang ibebenta ang kanyang kaluluwa sa mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa sumayad ang tinta, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang boses ni Tonton na nagtatanong kung bakit palaging sugat-sugat ang kanyang mga kamay. Huminto ang kamay ni Trini. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Doña Amalia. Isang tingin na hindi pa kailanman nakita ng matanda sa buong buhay ng kanilang pagsasama bilang biyanan at manugang. Ang bahay na dati ay puno ng amoy ng bagong sayang na kanin at pag-asa. Ngayon ay tila naging isang malamig na kabaong nagawa sa semento at panunumbat. Pagbalik ni Trini sa kanilang maliit na tahanan sa gilid ng riles, ang bawat sulok ay tila bumubulong ng kanyang kamangmangan. Naupo siya sa harap ng kanyang lumang makina. Ang bakal na pedal na madalas niyang padyakan ay tila isang mabigat na tanikala sa kanyang mga paa. Hindi pa natutuyo ang kanyang mga luhang hinaluan ng ulan. Ngunit heto na naman si Doña Amalia. Nakatayo sa pintuan habang hawak ang isang rosaryo. Tila ba ang kabanalan ay isang baluti para sa kanyang kalupitan. Magpasalamat ka, Trini, at may pamilyang tulad namin na tumanggap sa iyo. Panimula ng matanda. Ang boses ay may himig ng isang paring nagbabasbas, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Isang hamak na probinsyana na walang dala, kundi ang kanyang mga lumang damit. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalang Pineda. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo at ni Tonton. Hindi kumikibo si Trini. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang kupas na litrato ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Naalala niya ang bili ng kanyang ama, na ang dangal ay hindi nabibili ng salapi. Ngunit sa ilalim ng bubong na ito, ang dangal ay tila isang luho na hindi niya kayang bayaran. Mami, tama na yan. Pagod si Trini. Mahinang singit ni Teddy mula sa sofa. Kakalabas lang nito ng ospital, maputla pa rin, ngunit ang kayabangan ay hindi nabawasan. Tumingin siya kay Trini, isang tingin na napuno ng huwad na pagsisisi. Trini baby, intindihin mo naman si Mami. Ginawa ko lang naman yun para sa atin. Kapag gumaling na si Solana, bibigyan niya ako ng posisyon sa kumpanya nila. Hindi mo na kailangang magpuyat sa pananahi. Magkakaroon na tayo ng totoong buhay. Totoong buhay? Sa wakas ay nakapagsalita si Trini. Ang boses niya ay gumaralgal na parang sirang plaka. Teddy, ibinigay mo ang bahagi ng katawan mo sa ibang babae, habang ako ay halos mamatay sa pagtatrabaho para sa anak mo. Anong klaseng buhay ang ipinapangako mo sa akin? Isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Isang malakas na hampas ng kamay sa lamesa ang nagpatigil sa kanya. Lumapit si Doña Amalia. Ang mukha ay namumula sa galit. Huwag kang sasagot ng ganyan sa asawa mo. Ang tungkulin ng isang asawa ay sumuporta, hindi magbilang ng sakripisyo. Ang hiya na dinala mo sa pamilyang ito dahil sa pag-iiskandalo mo sa ospital ay sapat na para palayasin ka namin. Manahimik ka kung ayaw mong makuha ko si Tonton at ilayo sa iyo habang buhay. Alam mo ang koneksyon ko, Trini. Isang tawag ko lang, lilitaw na hindi ka karapat-dapat na ina. Ang pagbabanta sa kanyang anak, ang pinakamatinding dagok. Napayuko si Trini, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad.
Ito ang tanikala ng tungkulin, isang sumpa na ipinapasa sa kanya bilang isang asawa at ina. Ang bawat utang na loob na isinusumbat ni Amalia ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Lumipas ang gabi na tila isang mahabang bangungot. Habang himbing na natutulog si Teddy, naramdaman ni Trini ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya makatulog. Tumayo siya at nagsimulang maglinis ng mga gamit ni Teddy. Isang gawaing nakasanayan na niya para malibang ang sarili. Habang kinakalkal ang bulsa ng jacket na suot ni Teddy noong gabing yun, may isang matigas na bagay siyang naramdaman. Isang maliit na sobre na nakatago sa ilalim ng lining. Sa loob nito ay may isang dokumentong may selyo ng bangko. Dahan-dahang binasa ni Trini ang mga letra sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Hindi ito dokumento para sa bagong trabaho. Hindi rin ito tungkol sa operasyon ni Teddy. Ang dokumento ay isang notice of foreclosure. Naramdaman ni Trini ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang maliit na bahay sa probinsya, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang, ang lupang kinatatayuan ng kanyang mga pangarap, ay ginamit ni Teddy bilang kolateral sa isang loan na hindi nabayaran. Isang loan na ang petsa ay tumatama sa panahon kung kailan nagsimulang magregalo si Teddy ng mga mamahaling gamit kay Solana. Hindi mo pwedeng gawin ito, Teddy, bulong ni Trini. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita niya ang pirma ni Teddy sa ibaba ng papel. At sa likod nito, may isang maikling sulat na kamay. Tungkol sa bahay ng magulang mo, ayos na. Malapit na tayong lumipat sa kondo na gusto mo, Solana. Isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Trini sa pintuan. Nakatayo doon si Doña Amalia, nakatitig sa papel na hawak ni Trini. Walang gulat sa kanyang mga mata, kundi isang mapanuyang ngiti. Nakita mo na pala ang huling sorpresa namin sa iyo, Trini, sabi ng matanda habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ang bawat letra sa papel na ito ay tila mga anay na unti-unting umuubos sa huling alaala ng mga magulang ko, Teddy. Ito na lang ang natitira sa akin. Bakit pati ito kinuha mo? Nanginginig ang boses ni Trini habang iwinawagayway ang notice of foreclosure sa harap ng kanyang asawa. Ang bahay na yon sa probinsya ay hindi lamang gawa sa bato at kahoy. Gawa iyon sa bawat patak ng pawis ng kanyang ama at bawat panalangin ng kanyang ina bago sila pumanaw. Doon siya natutong managpi ng damit. Doon niya unang naramdaman ang tunay na seguridad. Isang seguridad na ngayon ay winasak ng lalaking pinangakuan siyang poprotektahan siya. Huwag kang masyadong emosyonal, Trini. Business move lang ang tawag dyan, sagot ni Teddy habang dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakahiga. Wala man lang bakas ng hiya sa kanyang muka. Kailangan ko ng capital para sa investment na inalok ni Solana. Isang malaking kumpanya yon. Kapag lumago yon, 10 bahay pa ang mabibili ko para sa'yo. Konting tiis lang, wag kang OA. OA? Teddy, isinakripisyo mo ang bahay ng mga magulang ko para sa puhunan ng kerida mo? Ang bawat salita ay lumabas sa bibig ni Trini na parang may kasamang dugo. Habang ako ay nagkakalyo ang kamay sa paglalaba at pananahi para may pambili tayo ng gatas ni Tonton, ikaw naman ay abala sa pagbebenta ng kinabukasan namin. Isang mapait na tawa ang narinig ni Trini mula sa likuran. Si Doña Amalia, nakasandal sa hamba ng pinto, ay tila nag-e-enjoy sa panonood ng trahedyang ito. Trini, iha, isipin mo na lang na bayad mo yan sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa iyo dito sa Manila, sabi ng matanda habang pinaglalaruan ang kanyang gintong pulseras. Masyado kang madikit sa mga material na bagay. Ang pamilya Pineda ang nag-ahon sa iyo mula sa putikan ng probinsya.
Utang na loob mo ang bawat hininga mo sa amin. Ano ba naman ang isang lumang bahay kumpara sa career ng asawa mo? Naramdaman ni Trini ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay tila isang malaking bato na itinatali sa kanyang leeg para tuluyan siyang malunod. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang mga taong ito. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapaupo sa sahig, yakap ang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang pagkatalo. Ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag ng isang sunod-sunod at mabigat na paghampas sa kanilang pintuan. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. May awtoridad at bagsik ang bawat tunog na nagmumula sa labas. Sino yan sa ganitong oras? Inis na tanong ni Teddy. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Dahan-dahang tumayo si Trini. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at marahas. Binuksan niya ang pinto at doon ay tumambad ang isang lalaking nakabarong. May hawak na folder at may kasamang dalawang lalaking nakauniforme. Magandang gabi po. Kayo po ba si Mr. Teddy Pineda? Tanong ng lalaki sa malamig na tono. Nandito po kami para ipatupad ang writ of possession. Ayon sa record, ang ari-ariang ito at ang iba pang assets na nakapangalan sa inyo ay isa sa ilalim na sa kumpiskasyon simula ngayong gabi dahil sa hindi nyo pagbabayad ng utang sa Dumont Holdings. Napalingon si Trinek kay Teddy. Ang pangalang Dumont ay ang apelyido ni Solana. Hindi lamang ibinenta ni Teddy ang bahay sa probinsya. Ibinenta niya ang lahat ng mayroon sila sa babaeng sumisira sa kanilang pamilya. Teka, hindi pwede yan. May usapan kami ni Solana. Sigaw ni Teddy. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang na siya ng mga kasama ng lalaki. Pasensya na po, pero ang order ay galing sa pinakamataas na opisina. Mayroon po kayong 1 oras para kunin ang mahahalagang gamit nyo at lisanin ang lugar na ito. Sabi ng opisyal, habang sinisimulang idikit ang C's na karatula sa dingding ng kanilang sala. Nanlaki ang mga mata ni Doña Amalia. Ang kanyang hiya na palagi niyang pinoprotektahan ay tila naging isang malaking sampal sa kanyang mukha habang ang mga kapitbahay ay nagsisimulang magbukas ng kanilang mga bintana para manood. Trini, gawin mo ang paraan. Magmakaawa ka sa kanila. Utos ni Amalia. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit si Trini ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na 10 taon na nagtrabaho para sa pamilyang ito. Tumingin siya kay Tonton na nagising dahil sa ingay at ngayon ay nakasilip sa pinto ng kwarto. Ang muka ay puno ng takot. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas nang simulan ng mga tauhan ang paglalagay ng padlock sa kanilang gate. Ang tanging tahanang alam nila ay tuluyan ng kinukuha sa kanila. Nanay, saan tayo pupunta? Bulong ni Tonton habang lumalapit at humahawak sa laylayan ng duster ni Trini. Hindi nakasagot si Trini. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa lalaking opisyal na ngayon ay may hawak na isa pang dokumento. Isang dokumentong may kalakip na litrato ni Teddy at Solana na magkasama sa isang marangyang resort. Ang katibayan na ang perang kinuha ni Teddy ay hindi para sa investment, kundi para sa isang buhay na hindi kasama si Trini. Nanay, bakit po ba ayaw pa ring sumikat ng araw? Sabi niyo po, kapag natulog ako, paggising ko ay maliwanag na. Ang boses ni Tonton ay parang isang manipis na karayom na tumutusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Trini. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at barong-barong na silid na pansamantala nilang tinitirhan sa gilid ng isang estero. Matapos silang palayasin sa sariling tahanan. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang malamlam na sikat ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong. Ngunit para sa kanyang anak, ang mundo ay nananatiling balot ng anino. Hinaplos ni Trini ang buhok ng anak, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Sandali na lang anak, malapit na tayong makakita ng liwanag.
Pangako ni nanay, gagawin ko ang lahat para muli mong makita ang mga bituin. Simula ng gabing iyon, ang katawan ni Trini ay naging parang isang makina na walang kapaguran. Habang si Teddy ay nakahandusay sa isang sulok at idinadaing ang kanyang operasyon at si Doña Amalia ay walang tigil sa kapapanalangin sa harap ng isang maliit na altar, panalangin na mas mukhang sumpa laban sa kanilang kapalaran, si Trini ay hindi bumibitaw sa kanyang karayom. Ang kanyang mga daliri ay punong-puno na ng mga tusok. Ang mga kuko ay nangingitim sa dumi ng mga labada, ngunit bawat barya na kanyang kinikita ay tila isang butil ng ginto na kanyang iniingatan. Isang umaga, naglakad si Trini patungo sa pampublikong ospital, dala ang kanyang huling pag-asa. Paglabas niya mula sa silid ng doktor, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa isang munting liwanag. May pag-asa pa po ang mga mata ni Tonton, Aling Rosa, bulong ni Trini sa kanyang matandang kaibigan sa Tiangge. Sabi ng doktor, may nakita silang posibleng donor ng kornea. Kailangan lang nating mabayaran ang mga kaukulang bayarin sa operasyon at gamot. Malaking halaga, pero kaya ko itong kitain. Kakayanin ko para sa anak ko. Bumalik si Trini sa kanilang barong-barong na may dalang bagong lakas. Ngunit sa loob, sinalubong siya ng reklamo ni Doña Amalia. Trini, saan ka na naman nanggaling? Gutom na si Teddy. Akala mo ba ay madaling mag-alaga ng taong may sakit habang nakatira sa ganitong karumaldumal na lugar? Singhal ng matanda habang nagpapaypay ng dyaryo. Utang mo sa amin ang pag-aalaga sa asawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami mauuwi sa ganito. Nay, nagpunta ako sa ospital para kay Tonton. Mahinahong sagot ni Trini, kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod. May donor na para sa kanya. Kailangan ko lang mag-ipon pa ng kaunti. Napatingin si Teddy mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal na ngayon ay naging mapanuri at tila may ibang kinang. Magkano ang kailangan, Trini? Siguro naman ay marami-rami ka nang naipon mula sa mga labada mo at sa pananahi. Sapat na para sa paunang bayad, Teddy. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para sa kabuuan. Sagot ni Trini habang maingat na itinatago ang isang lumang lata ng gatas sa ilalim ng kanilang papag. Ang kanyang alkansya na naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumipas ang mga araw, ang pagod ni Trini ay naging doble. Sa umaga ay naglalaba siya hanggang sa mamuti ang kanyang mga kamay sa sabon at sa gabi ay tinatapos niya ang mga order na kurtina sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap. Bawat laglag ng barya sa loob ng lata ay tila isang himig ng pag-asa na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Ngunit ang hindi alam ni Trini, ang bawat tunog ng barya sa loob ng latang iyon ay tila isang tukso na bumubulag sa konsensya ni Teddy. Habang si Trini ay nasa labas at nagpapakapagod, ang kanyang asawa ay madalas na nakatitig sa ilalim ng papag. Ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa paggaling ng anak, kundi sa mga pangako ni Solana na kailangan niya ng pera para muling makabangon sa kanilang business. Isang gabi, habang malalim na ang tulog ni Trini dahil sa sobrang kapaguran, dahan-dahang gumapang si Teddy patungo sa ilalim ng papag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa sakit ng kanyang operasyon, kundi dahil sa bigat ng kataksilan gagawin niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang lata ng gatas. Naramdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng bawat patak ng pawis at dugo ni Trini. Ngunit sa kanyang isip, mas mahalaga ang kanyang pangalan, ang kanyang career, at ang boses ni Solana na nagsasabing kailangan siya nito. Para naman ito sa atin, Trini. Maiintindihan mo rin ako, bulong ni Teddy sa hangin. Habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng lata, sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng pagpihit ng takip ay tila isang malakas na hiyaw sa pandinig ni Trini, ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling nakalubog sa lalim ng pagod.
Hindi niya namamalayan na ang tanging tulay na magdadala kay Tonton sa liwanag ay unti-unti nang ginigiba ng taong tinawag niyang sandigan. Nang sumikat ang araw, nagising si Trini na may ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang araw na itinakda ng doktor para sa deposito. Maingat siyang yumuko para kunin ang lata sa ilalim ng papag. Ngunit ang kanyang kamay ay tanging alikabok lamang ang nakapa. Nanlaki ang mga mata ni Trini. Mabilis niyang hinalughog ang ilalim ng kama. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Wala doon ang lata. Wala doon ang pag-asa ni Tonton. Napatingin siya sa pintuan ng kanilang barong-barong na bahagyang nakabukas. Sa labas, nakita niya si Teddy na nagmamadaling sumakay sa isang sasakyang hindi pamilyar sa kanya, habang si Doña Amalia ay nakatayo sa isang tabi. Nakatingin sa kanya ng may malamig at walang pusong ekspresyon. "Teddy! Ang pera ni Tonton!" Sigaw ni Trini, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang usok ng sasakyang mabilis na lumalayo. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging semento na bumabaon sa aking dibdib. Habang ang taong dapat ay nagbibigay sa amin ng silong, ang siya mismong nagtanggal ng aming bubong. Napaluhod si Trini sa gitna ng kanilang barong-barong. Ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahaplos ang bakanteng espasyo sa ilalim ng papag kung saan dati ay nakatago ang lata ng gatas. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila isang malakas na hiyaw na bumibingi sa kanya. Wala na ang perang pinagpuyatan niya. Wala na ang pag-asa ni Tonton. Nasaan ang pera, Doña Amalia? Nasaan ang pera ng anak ko? Ang boses ni Trini ay hindi na nanggagaling sa lalamunan, kundi mula sa isang pusong unti-unti nang namamatay. Dahan-dahang lumingon ang matanda, hindi man lang nabitawan ang kanyang abaniko. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na walang bitak ng awa. "Huwag mo akong tanungin ng ganyan, Trini. Ang pera ay ginamit ni Teddy para sa kanyang kinabukasan. Isang engineer ang asawa mo. Kailangan niyang magmukhang kagalang-galang para makakuha ng trabaho at maiahon tayo dito sa basurang ito. Si Tonton, sanay na siyang nasa dilim. Makapaghihintay ang kanyang operasyon, pero ang dangal ni Teddy ay hindi. Danggal! Tila naging isang mapait na tawa ang boses ni Trini. Ninanakawan niyo ang sarili niyo mang dugo at laman para sa pekeng dangal? Mga hayop kayo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Trini. Hindi sapat ang sakit ng sampal kumpara sa hapdi ng katotohanang kahit kailan ay hindi siya itinuring na tao sa pamilyang ito. "Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang pamilyang nag-ampon sa'yo," singal ni Amalia. "Magtrabaho ka na lang at huwag puro reklamo. Kung gusto mo ng pera, maglaba ka pa ng mas marami." Dala ang isang bundle ng mga bagong tahi na uniforme, lumabas si Trini sa gitna ng tirik na araw. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa gutom at puyat. Ngunit kailangan niyang ihatid ang mga ito sa isang kliyente sa tapat ng isang marangyang mall sa Makati. Habang naglalakad siya sa makintab na semento ng syudad, ang kanyang hitsura, ang duster na may mantsa ng luha, at ang tsinelas na manipis na ay labis na kakaiba sa karangyan. Anang paligid, biglang huminto ang kanyang mundo nang makita niya ang isang pamilyar na puting sasakyan na pumarada sa harap ng isang mamahaling kafe. Ang pintuan ay bumukas at lumabas ang isang babaeng tila isang diyosa ng kagandahan at yaman. Si Solana Dumont. Hindi nakagalaw si Trini. Ang bundle ng mga damit na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Napansin siya ni Solana. Ang babae ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels ay tila isang pagtapak sa pagkatao ni Trini. "So you are the wife?" Panimula ni Solana. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may dalang nagnanaknak na insulto. Tiningnan niya si Trini mula ulo hanggang paa na parang tinitingnan ang isang basahang dapat nang itapon. Masyado yatang naging pabaya si Teddy sa pagpili. "No wonder he keeps coming back to me."
Sino ba naman ang gugustuhing umuwi sa isang amoy sabon at mukhang katulong na asawa? Ibalik niyo ang pera ni Teddy, bulong ni Trini. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Ibalik niyo ang pera para sa operasyon ni Tonton. Tumawa si Solana, isang tunog na parang mga kristal na nababasag. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang isang kumikinang na singsing na may malaking diamante. Ang liwanag nito ay tila naging isang sulo na sumunog sa huling pasensya ni Trini. Ang perang tinutukoy mo? Ibinili ito ni Teddy ng singsing na ito para sa akin, sabi ni Solana habang hinihimas ang hiyas. Sabi niya, mas kailangan ko raw ito kaysa sa mga mata ng anak niyo. At alam mo ba kung bakit? Dahil ako ang nagbibigay sa kanya ng liwanag na hindi mo kailanman naibigay. I am his priority now. Trini, you are just a shadow of his past. Lumapit palalo si Solana at bumulong sa tenga ni Trini. Ang kanyang pabango ay tila sumasakal sa hininga ng Ho. Huwag ka nang umasa na babalik pa sa inyo ang perang iyon. At huwag ka ring umasa na makikita pa ng anak mo ang mundo. Dahil ang mundong gusto mong ipakita sa kanya, akin na yun ngayon. Naramdaman ni Trini ang paghinto ng lahat sa kanyang paligid. Ang mga tao, ang mga sasakyan, ang hangin. Lahat ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang malupit na mukha ni Solana at ang kumikinang na singsing na binili mula sa dugo at pawis ng kanyang pagiging ina. Habang papaalis si Solana, muling lumingon ang babae at nagbitiw ng huling salitang tila isang sumpa. By the way, Trini, huwag mo nang hintayin si Teddy mamaya. May mas mahalaga kaming pag-uusapan tungkol sa legal na paglilipat ng lahat ng ari-arian niyo sa pangalan ko. Nanatiling nakatayo si Trini sa gitna ng kalsada. Ang bundle ng uniforme ay tuluyan nang nalaglag sa maruming semento. Ang kanyang mga kamay na dati ay marunong lamang managpi ng damit, ngayon ay nagsisimulang kumuyom sa isang panunumpa na hinding-hindi niya kailanman naisip na gagawin niya. Sa bawat tahi ng aking karayom, pangarap ang aking binubuo, pero sa isang pirma ng panulat mo, Teddy, kadiliman ang ibinigay mo sa sarili mong anak. Nagmamadaling bumalik si Trini sa pampublikong ospital. Halos hindi na sumasayad ang kanyang mga paan sa semento. Sa kabila ng pang-uuyam ni Solana, may isang munting balita siyang natanggap mula sa nurse. Isang donor ng cornea ang naging available at si Tonton ang susunod sa listahan. Kailangan na lamang ng pinal na pirma ng ama bilang legal na guardian dahil sa kakulangan ng dokumento ni Trini sa kasalukuyan. Ngunit pagdating niya sa hallway ng opital, sinalubong siya ng isang tanawing nagpatigil sa kanyang mundo. Nakatayo doon si Teddy, kasama si Doña Amalia at isang lalaking nakasuit na kinikilala niyang abogado ng mga Dumont. May hawak na folder si Teddy at ang kanyang panulat ay kasisip-sip pa lamang ng tinta mula sa papel. Teddy, salamat at nandito ka. Hingal na sabi ni Trini, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Nakausap ko ang nurse. May donor na para kay Tonton. Pirma mo na lang ang kailangan para maipasok na siya sa operating room bukas. Hindi sumagot si Teddy. Sa halip ibinigay niya ang folder sa abogado ni Solana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwang bato na walang pakiramdam. Tapos na, Trini, malamig na sabi ni Teddy. Pinirmahan ko na ang waiver, ibinigay ko na ang slot at ang priority sa anak ni Solana. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Trini. Ang hangin sa loob ng ospital ay naging kasing lamig ng yelo. Ano? Anong sinasabi mo? Teddy, para kay Tonton yun. Anak mo si Tonton. Siya ang nauna sa listahan. Intindihin mo naman ang sitwasyon, Trini. Singhal ni Doña Amalia habang humahakbang palapit. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila ba siya ang biktima. Ang anak ni Solana ay nangangailangan din. At higit sa lahat, ang pamilya Dumont ang magbabayad ng lahat ng utang ni Teddy
at ibabalik ang lahat ng nawala sa amin kung gagawin namin ito. Isang bata lang si Tonton. Marami pang pagkakataon sa susunod. Pero ang pagkakataon nating makaalis sa hirap, ngayon lang ito. Pagkakataon? Halos sumabog ang boses ni Trini sa galit at pait. Ipinagpalit niyo ang paningin ng sarili niyong dugo at laman para sa pera? Para sa kumpanya ni Solana? Teddy, lumingon ka sa akin. Paano mo nasikmura na ipagkanulo ang sarili mong anak? Hinawakan ni Teddy ang balikat ni Trini. Pilit na nagpapaliwanag sa paraang tila siya ay isang bayani. Trini, look. Solana promised me a high-ranking position. Magkakaroon tayo ng bahay sa Forbes Park. Mapapag-aral natin si Tonton sa pinakamahal na school kahit hindi siya nakakakita. It's a sacrifice we have to make for our future. It's for his own good too. For his own good? Nanginginig ang buong katawan ni Trini. Ang kadiliman ba ang tawag mo sa for his own good? Traitor ka, Teddy. Wala kang kwentang ama. Isang malakas na pagbagsak ng mga gamit sa malapit na mesa ang narinig nang tangkaing lumapit ni Trini kay Teddy. Ngunit agad siyang hinarang ng mga security guard na tinawag ni Doña Amalia. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. Umuwi ka na, Trini. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakaya ka. Sabi ni Amalia bago sila tuluyang tumalikod at sumunod sa abogado ni Solana. Naiwang mag-isa si Trini sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa sahig. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang huling pag-asa. Wala na ang slot, wala na ang cornea. Ang liwanag na ipinangako niya sa kanyang anak ay tuluyan ng ninakaw ng taong dapat ay nagbibigay nito. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang barong-barong. Sa pintuan, sinalubong siya ng munting tinig ni Tonton. Ang bata ay nakaupo sa sahig, kinakapa ang kanyang paboritong laruan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Nanay? Ikaw ba yan? Tanong ni Tonton. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa tuwa. Sabi po ni Lola, nagpunta kayo sa ospital para sa operasyon ko. Nanay, makikita ko na ba ang mukha mo bukas? Sabi niyo po, itatali niyo ang buhok ko at ipapakita niyo sa akin ang kulay ng langit. Naramdaman ni Trini ang isang matalim na hapdi sa kanyang lalamunan. Pilit niyang pinigil ang kanyang hikbi habang lumalapit at niyayakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Tonton ay tila isang sumbat sa kanyang pagkatalo. Oo, anak. Malapit na. Pagsisinungaling ni Trini, ang kanyang boses ay tila isang bulong na nalulunod sa sariling luha. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang kalungkutan ay unti-unti nang napapalitan ng isang kakaibang ningas, isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding panunumpa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na 10 taon na naging alipin ng pamilya Pineda. Hinding-hindi na niya hahayaang muling masaktan ng kanyang anak. Kung kailangang maging isang halimaw siya para protektahan ang liwanag ni Tonton, gagawin niya. Ang Trini na marunong lang managpi at sumunod ay namatay na sa pasilyo ng ospital na yon. Ang Trini na nakatayo ngayon ay isang ina na handang sunugin ang buong mundo ng mga Pineda para sa isang munting sinag ng araw. Patay na ang babaeng kilala niyo. Ang Trini na marunong lang umiyak at yumuko ay ibinaon ko na sa dilim, kasama ng mga pangarap ni Tonton na ninakaw niyo. Hindi na nanginginig ang mga kamay ni Trini habang isinasawsaw niya ang mga ito sa batya ng malamig na tubig. Wala na ang mga luha. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay tila 2 pirasong uling na nagbabaga sa kailaliman, habang himbing na natutulog si Tonton sa tabi ng isang aandap-andap na kandila. Bawat kuskos ni Trini sa maruming damit ay tila isang paghahasa ng sandata. Hindi sapat ang pag-iyak
Ang luha ay para sa mahihina at ang isang inang tulad niya ay wala ng karapatang maging mahina. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw ng Maynila, naglakad si Trini patungo sa isang maliit na tindahan sa dulo ng kalsada. Doon niya hinanap si Aling Rosa, ang matandang babaeng nagturo sa kanya na ang bawat dumi sa kuko ay may katumbas na dangal. Sa likod ng tindahan, sa gitna ng amoy ng tuyo at kape, ibinuhos ni Trini ang lahat ng kanyang natuklasan. Rosa, hindi ko na kaya. Pinirmahan ni Teddy ang kadiliman para sa anak ko kapalit ng pera ni Solana. Bulong ni Trini, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay matigas at direkta. Hinawakan ni Aling Rosa ang magaspang na kamay ni Trini. Trini, ang mga taong tulad nila ay parang anay. Unti-unti nilang uubusin ang pundasyon mo hanggat hindi ka gumagawa ng paraan para sunugin sila. Huwag kang lumaban gamit ang dahas, iha. Lumaban ka gamit ang katalinuhan na itinago mo sa likod ng iyong pananahimik. Ibinigay ni Aling Rosa ang isang lumang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan at numero. Puntahan mo ang abogadong ito. Libre ang serbisyo niya para sa mga biktima ng pang-aabuso. Siya ang magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang batas laban sa mga Pineda. Bago bumalik sa kanilang barong-barong, dumaan si Trini sa isang tindahan ng mga gamit elektroniko sa gilid ng bangketa. Gamit ang huling perang itinago niya sa loob ng kanyang medyas, perang hindi nahanap ni Teddy, bumili siya ng isang maliit na recorder, kasing liit lamang ng isang butil ng palay. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng reklamo ni Doña Amalia na nakaupo sa tanging maayos na upuan, abala sa pag-aayos ng kanyang mga pekeng alahas. Saan ka na naman nanggaling, Trini? Ang dumi-dumi ng paligid. At si Teddy, kailangan niya ng mainit na tuwalya para sa kanyang likod. Napaka-irresponsable mong asawa. Sermon ng matanda nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Hindi sumagot si Trini. Sa halip, lumapit siya sa altar ni Doña Amalia. Kinuha niya ang paboritong rosaryo ng matanda. Ang rosaryong palaging hawak nito habang bumibitaw ng mga mapanakit na salita. Sa loob ng maliit na krus na gawa sa kahoy, maingat niyang isiningit ang recorder. Heto na po ang rosaryo niyo, Nay. Baka gusto niyo pong magdasal para sa kapatawaran. Mahinahong sabi ni Trini habang iniabot ang gamit. Kinuha ni Amalia ang rosaryo nang walang pagduda. Mabuti naman at naisip mo, baka sakaling pakinggan ng langit ang hiling ko na mabigyan ng maayos na buhay ang anak ko, malayo sa isang katulad mo. Habang tumatalikod si Trini, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bawat mura, bawat pagbabanta, at bawat pag-amin ng kanilang mga kasalanan ay malalagay na sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa isang sulok, nakita ni Trini si Tonton na pilit na kinakapa ang kanyang paboritong kumot. Lumapit siya at hinaplos ang maliit na palad ng anak. Napansin niya ang isang maliit na peklat sa daliri nito. Nakuha ni Tonton nang mabangga ito sa matalas na kanto ng mesa dahil sa kadiliman. Anak, nararamdaman mo ba itong peklat na ito? Bulong ni Trini. Ito ang huling sugat na hahayaan kong mangyari sa iyo. Mula ngayon, ang nanay na ang magiging mata mo at sisiguraduhin kong ang mga taong kumuha ng paningin mo ay mawawalan din ng lahat. Isang dangling mystery ang biglang pumasok sa isip ni Trini habang tinitingnan ang cellphone ni Teddy na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Nakaayos na ang lahat para sa paglipat ng custody. Sa Lunes, kukunin na namin ang bata. Nanigas ang buong katawan ni Trini. Hindi lamang paningin ang kinuha nila. Ngayon, balak din nilang agawin ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Para kang linta na sumisipsip sa huling patak ng dugo ko, Teddy. Pero ang hindi mo alam, ang dugong iyon ang mismong lason na papatay sa kasakiman niyo. Namimitig ang mga daliri ni Trini habang dahan-dahang ibinabalik ang cellphone ni Teddy sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat letra ng mensaheng nabasa niya
ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Balak nilang kunin si Tonton. Balak nilang ilayo ang tanging liwanag na natitira sa kanyang buhay para lamang ibigay sa babaeng pumatay sa pangarap ng kanyang anak. Ngunit sa halip na sumigaw, sa halip na hayaang bumagsak ang mga luha, huminga ng malalim si Trini. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang puso na tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang pawis ay namumuo sa kanyang noo, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina at nagsimulang magsalang ng tubig para sa kape ni Teddy. Trini, ang kape ko? Kanina pa ako gising. Wala ka man lang bang pakialam sa asawa mong kagagaling lang sa operasyon? Sigaw ni Teddy. Mula sa kabilang kwarto, ang boses ay puno ng puot at pagmamataas. Heto na, Teddy. Parating na. Sagot ni Trini. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat na nagtatago ng isang dambuhalang daluyong sa kailaliman. Inilapag ni Trini ang tasa sa harap ni Teddy. Nakita niya ang kanyang asawa na mayabang na nakasandal sa upuan. Tila ba siya ay isang hari sa gitna ng kanilang barong-barong. Sa kabilang sulok, nakita niya si Doña Amalia na mariing hawak ang rosaryong may nakatagong recorder. Ang matanda ay pumipikit-pikit pa habang bumubulong ng dasal. Isang eksenang tila ba isang banal na sumpa sa paningin ni Trini. Pagkaalis ni Trini, para kunwari ay maghatid ng labada, mabilis siyang naglakad patungo sa isang maliit at lumang gusali sa Quiapo. Doon, sa isang silid na puno ng mga tumpok na papel at amoy ng lumang libro, naghihintay si Attorney Manuel, ang abogadong inirekomenda ni Aling Rosa. Attorney, balak nilang kunin ang anak ko. Bungad ni Trini, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Gagamitin nila ang pera at kapangyarihan ni Solana para palabasin na hindi ako karapat-dapat na ina. Tumingin ang abogado sa kanya ng may malalim na malasakit. Trini, sa ilalim ng Republic Act 9,262 o ang VAWC law, ang pang-aabuso ay hindi lang pisikal. Ang ginagawa nila sa iyo, ang panggigipit sa pera at ang pagbabanta sa iyong anak, ay malinaw na psychological at economic abuse. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang salita mo laban sa salita ng mga Pineda ay hindi sapat. Inilabas ni Trini ang maliit na memory card mula sa kanyang bulsa. Heto po ang simula, attorney. Ang bawat salitang binitawan nila sa loob ng bahay na yon, narito. Nang isalang ni Attorney Manuel ang recorder, ang katahimikan ng opisina ay bumasag ng boses ni Doña Amalia na nagmumula sa kailaliman ng speaker. Hayaan mo na ang batang yan, Teddy. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Trini para sa custody, ibibigay natin si Tonton kay Solana. Sabi ni Solana, kailangan niya ang bata para patunayan sa pamilya niya na may puso siya. Isang props lang ang batang iyan para makuha niya ang mana mula sa lolo niya. Pagkatapos nun, itatapon na natin sila pareho. Naramdaman ni Trini ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang kanyang anak, ang kanyang Tonton na itinuring niyang mundo ay gagamitin lamang bilang isang kagamitan para sa mana ng isang babaeng walang kaluluwa. Hayop. Mga hayop sila, bulong ni Trini. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magkaroon ito ng bakas ng dugo. Huminahon ka, Trini, sabi ni Attorney Manuel. Ito ang smoking gun na kailangan natin. Pero kailangan nating mag-ingat. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa kilos mo. Hayaan mong isipin nila na nananalo sila. Hayaan mong maniwala sila na ikaw pa rin ang mahinang si Trini na kaya nilang tapak-tapakan. Pag-uwi ni Trini, sinalubong siya ni Teddy na may hawak na isang makapal na folder. Ang kanyang asawa ay may malawak ng ngiti. Ang uri ng ngiti na ibinibigay ng isang mandaragit sa kanyang biktima. Trini, may magandang balita ako. Pinirmahan na ni Solana
ang mga dokumento para sa bagong bahay natin. Pero kailangan mo munang pirmahan ito, isang guardianship agreement, para masiguradong protected ang future ni Tonton sa ilalim ng Dumont Foundation. Tiningnan ni Trini ang dokumento. Alam niya ang katotohanan sa likod ng mga mabulaklak na salita. Alam niya na ang bawat linyang naroon ay isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagiging ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Tumingin siya kay Teddy, pagkatapos ay kay Doña Amalia na nanonood ng may halong pananabik. Pirmahan mo na yan, Trini. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa isang buhay na hindi na kailangang magbilang ng barya para sa susunod na kakainin nyo. Ang boses ni Doña Amalia ay puno ng pekeng tamis, parang asukal na ibinabudbod sa isang bulok na prutas. Nakatayo ang matanda sa tabi ni Teddy. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa rosaryo. Ang rosaryong walang tigil sa pagtatala ng bawat maruming salita at balak na lumalabas sa kanilang mga bibig. Sa harap ni Trini, ang guardianship agreement ay tila isang hatol ng kamatayan, nakalatag sa ibabaw ng kanilang barag-barag na lamesa. Kinuha ni Trini ang panulat. Naramdaman niya ang malamig na plastik nito sa kanyang namimitig na mga daliri. Tumingin siya kay Teddy na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Ang relong binili gamit ang perang dapat ay para sa mga mata ni Tonton. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang asawa. Ang tanging nakikita ni Trini ay ang kasabikan nito na maibenta na ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Pipirma ako, bulong ni Trini. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Pero sa isang kondisyon. Ano? Magdedemand ka pa? Inis na singhal ni Teddy habang tinitingnan ng kanyang asawa ng may halong pandidiri. Gusto kong ako ang tumahi ng gown ni Solana para sa selebrasyon niyo sa susunod na linggo, sabi ni Trini. Dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin. Sabi niyo, malaking party ang gaganapin para sa anibersaryo ng Dumont Holdings. Hayaan niyo akong magsilbi sa huling pagkakataon bilang pasasalamat sa lahat ng tulong niyo sa amin. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amalia. Aba, marunong ka na palang tumanaw ng utang na loob. O sige, sasabihin ko kay Solana. Siguradong matutuwa siya na makitang ang legal na asawa ni Teddy ang nagtatrabaho para sa kanyang kagandahan. Isang malaking sampal sa'yo, pero kung yan ang gusto mo, sino kami para tumanggi? Dahan-dahang idinikit ni Trini ang dulo ng panulat sa papel. Habang bumubuo siya ng pirma, bawat kurba ng kanyang kamay ay isang panunumpa sa sarili. Hindi siya pipirma dahil sa pagsuko. Pipirma siya para bigyan ng sarili ng susi patungo sa kuta ng kalaban. Ang pagpayag na maging mananahi ni Solana ay ang kanyang tiket para makapasok sa kwartong hindi niya kailanman mapapasok. Ang silid kung saan itinatago ni Teddy ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa assets ng pamilya. Pagkatapos ng pirmahan, naiwang mag-isa si Trini sa gitna ng silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga Pineda. Lumapit siya sa kanyang lumang makina, dahan-dahang hinaplos ang bakal na bahagi nito na malamig at magaspang. Kinuha niya ang isang pirasong tela at sinimulang itulak ang pedal. Ang tunay na laban ay hindi nagagamitan ng luha. Gagamitan niya ito ng bawat hibla, ng sinulid, bawat tusok ng karayom, at bawat sikreto na kanyang natutuklasan sa bawat gabing nagpapanggap siyang tapat na asawa. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga kagamitan para sa gown ni Solana sa loob ng study room ni Teddy sa bago nitong opisina, may isang kakaibang tunog siyang narinig mula sa likod ng malaking cabinet. Isang maliit na digital safe ang nakatago doon. Naalala ni Trini ang mga numerong palaging tinitipan ni Teddy sa kanyang cellphone, ang petsa ng kapanganakan ni Solana. Dahan-dahang tinitipan ni Trini ang mga numero. Ang kanyang hininga ay naging mabagal,
Tila ba ang hangin sa paligid ay naging malapot sa kaba. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, tumambad ang mga dokumentong hindi niya inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa guardianship ni Tonton. Naroon ang mga orihinal na titulo ng lupa sa probinsya na akala ni Trini ay na-foreclose na at isang serye ng mga tseke na nakapangalan kay Doña Amalia na galing sa pondo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Teddy. Magnanakaw. Bulong ni Trini. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Hindi lang siya pinagtaksilan sa puso. Ninakawan din siya at ang kanyang anak sa bawat sentimong pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Teddy. May hawak na baso ng alak at ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Trini na nakatayo sa harap ng nakabukas na safe. Anong ginagawa mo diyan, Trini? Ang boses ni Teddy ay tila isang babala ng isang dambuhalang bagyo. Anong ginagawa mo sa gamit ko, Trini? Akala ko ba ay mananahi ka lang dito? Bakit pati ang safe ko ay pinapakialaman mo? Ang boses ni Teddy ay tila isang malupit na hagupit sa katahimikan ng silid. Ramdam ni Trini ang init ng alak sa hininga ng kanyang asawa habang unti-unti itong lumalapit. Ang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man tuluyang makalapit si Teddy, maingat na isiningit ni Trini ang mga nakuhang dokumento sa loob ng makapal na tupi ng tela ng gown ni Solana na nakapatong sa mesa. Teddy? Akala ko ay may itinatago kang gamot dito para sa mata ni Tonton. Bulong ni Trini. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang ikinukubli. Sabi mo ay gagawin mo ang lahat para sa anak natin. Nakita ko itong bukas, kaya umasa ako. Umasa ako na baka may malasakit ka pa ring natitira. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Teddy. Hinablot niya ang braso ni Trini. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito na tila ba isang bakal na kumpit. Huwag kang umarte na parang martir sa harap ko, Trini. Ang safe na ito ay para sa mga taong may halaga, hindi para sa isang katulad mong basahan. Lumayas ka rito bago ko pa malimutan na nananahi ka lang para sa amin. Pilit na kumala si Trini at mabilis na kinuha ang gown ni Solana kasama ang mga lihim na dokumentong nakatago sa loob nito. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ni Doña Amalia na nakatayo sa pasilyo. May hawak na pamaypay at matalim ang tingin. Narinig ko ang ingay niyo. Masyado ka na yatang nagiging kampante sa bahay na ito, Trini. Sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panguuyam. Tumigil si Trini at tiningnan ang matanda ng may pekeng takot. Nay, nag-aalala lang po ako. Narinig ko po kasi si Solana kanina sa telepono. Parang may kausap siyang abogado tungkol sa pagpapatalsik sa inyo sa bahay kapag naikasal na sila ni Teddy. Sabi niya, masyado raw kayong magastos at sagabal sa bagong buhay nila. Nanigas ang anyo ni Doña Amalia. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay biglang napalitan ng pag-aalinlangan. Ano? Hindi magagawa yon ni Solana sa akin. Ako ang nagbigay sa kanya kay Teddy. Iyan din po ang akala ko. Mabilis na sagot ni Trini habang unti-unting itinatanim ang binhi ng pagduda sa isip ng matanda. Pero alam niyo naman ang mga Dumont, wala silang utang na loob. Nay, mayroon akong dokumento rito. Isang kasunduan na ginawa ng kaibigan kong nasa legal office. Kung pipirmahan niyo ito, masisiguro na may makukuha kayong bahagi sa pondo ni Teddy kahit anong mangyari. Para po ito sa proteksyon niyo bago pa kayo tuluyang itapon ni Solana. Gabi-gabi. Habang nagpapanggap na tinatapos ang gown ni Solana, unti-unting kinukuha ni Trini ang tiwala ni Amalia. Ginamit niya ang kasakiman ng matanda laban dito. Ipinakita niya ang mga pekeng papel na naglalaman ng pangako ng malaking halaga. Ngunit sa katotohanan, ang bawat pirma at bawat salitang binitawan ni Amalia sa harap ng nakatagong kamera ni Trini ay isang pag-amin
sa kanilang mga krimen. Isang hapon, sa gitna ng katahimikan ng bahay, dinala ni Trini ang pinal na dokumento kay Doña Amalia. Ang matanda ay tila nasisilaw na sa pangako ng yaman na hindi na dadaan pa sa kamay ni Teddy o Solana. Sigurado ka ba rito, Trini? Kapag pinirmahan ko ito, mapupunta sa akin ang share ng kumpanya na kinuha ni Teddy? Tanong ni Amalia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Opo, Nay. Ito na ang ganti nyo sa lahat ng paghihirap nyo. Paninigurado ni Trini, habang maingat na inaayos ang anggulo ng kamera na nakatago sa isang vase ng bulaklak sa gilid. Kinuha ni Amalia ang panulat. Ang tunay na golden moment ay hindi ang yaman, kundi ang makitang ang mismong kontrabida ay siyang naghuhukay ng sarili nitong libingan dahil sa sariling kasakiman. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa labis ni Amalia habang inilalagay ang kanyang pirma sa papel kasabay ng pag-amin. Mabuti na ang sigurado. Tutal, ako naman talaga ang nag-utos kay Teddy na pekein ang pirma mo sa mga property titles sa probinsya. Ako ang utak, kaya dapat ako ang may malaking nakuha. Naramdaman ni Trini ang isang matinding tibok sa kanyang dibdib. Nakuha na niya ang pag-amin na kailangan niya para mabaliktad ang lahat. Salamat po, Nay. Napakalaking tulong nito. Bulong ni Trini, ang kanyang boses ay tila isang himig ng tagumpay. Ngunit bago pa man makatayo si Trini, biglang bumukas ang pintuan ng sala. Pumasok si Solana, suot ang kanyang mamahaling damit at may dalang isang maliit na sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, na tila ba siya ang may hawak ng lahat ng alas. Don't celebrate too early, Doña Amalia, sabi ni Solana habang itinatapon ang sobre sa harap ng matanda. I just received the final court order. Bukas na bukas din, kukunin na namin si Tonton para sa custody. At ikaw, Trini, you're finally out of the picture. Forever. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na bulugang ito ay tila mga luhang nanigas sa lamig ng kataksilan. Sa ilalim ng marangyang liwanag, ang mga anino ng kasinungalingan ay lalong humahaba. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang sakalin ang mga taong nagtayo ng kaharian sa ibabaw ng luha ng isang ina. Ang gabi ng anibersaryo ng Dumont Holdings ay hindi lamang isang pagdiriwang ng yaman. Ito ang gabi na itinakda ni Solana at Teddy upang ipamukha sa buong mundo ang kanilang tagumpay. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng pinakamahal na hiyas. Ang bawat tawa ay tila musika ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng entablado, ang katahimikan ni Trini ay mas nakabibingi pa sa tunog ng orkestra. Dahan-dahang pumasok si Trini sa bulwagan. Hindi siya ang basahang Trini na nakasanayan nilang makita. Suot niya ang isang hating gabing asul na gown na siya mismo ang nagtahi. Bawat tupi ay pulido. Bawat tahi ay may dalang dignidad na hindi mabibili ng anumang diamante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang muka na wala mang bakas ng mamahaling kolorete ay nagniningning sa isang kakaibang tapang. Napahinto ang usapan ng ilang mga panauhin nang dumaan siya. Maging si Teddy, na nooy may hawak na baso ng champagne, ay hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang pabigat, ay tila isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga kaaway. Trini, anong ginagawa mo rito? At saan mo nakuha ang gown na yan? Bulyaw ni Teddy nang makalapit siya. Pilit na itinatago ang pagkabighani sa likod ng inis. Ang usapan natin, sa likod ka lang. Ikaw ang mag-aayos ng gown ni Solana. Huwag kang mag-alala, Teddy. Tapos na ang trabaho ko. Payapang sagot ni Trini. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog na hindi natitinag ng hangin. Nandito ako para saksihan ang bunga ng lahat ng sakripisyo natin. Lumapit si Solana. Suot ang gown na tinahi ni Trini. Isang obra maestra ng paghihiganti.
Kumikinang ito sa bawat galaw, ngunit sa loob ng mga tupi nito ay nakatago ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanila. You look decent, Trini, but don't forget, tomorrow is the day. Bukas, si Tonton ay magiging isang dumat na. Magpasalamat ka at bibigyan namin siya ng pangalang hindi kailanman mabibigay ng isang katulad mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trini. Ang pangalan ay hindi ibinibigay, Solana. Ito ay pinaghihirapan. At ngayong gabi, malalaman nyo kung anong klaseng pangalan ang iniwan nyo sa kalsada. Sa isang sulok, si Doña Amalia ay abala sa pakikipag-usap sa mga matataas na lipunan. Mayabang na ipinapakita ang kanyang mga alahas. Ngunit bawat galaw niya ay sinusundan ng kamera ng isang tanyag na reporter na lihim na tinawagan ni Attorney Manuel. Ang lahat ay handa na. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang pag-amin ni Amalia, ang mga nakaw na titulo ni Teddy, at ang huling banta ni Solana ay nasa loob na ng computer na magpapalabas ng anniversary tribute ng kumpanya. Umakyat si Solana sa entablado, hawak ang mikropono. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang yaman ng Dumont Holdings. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula ng aming pamilya ni Teddy. Isang pamilyang itinatag sa pagmamahalan at pagkakawanggawa. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang tunog ng mga kamay na nagtatama ay tila isang kumpas ng kamatayan para kay Trini. Senyas na ito. Dahan-dahang lumapit si Trini sa control booth sa gilid ng entablado. Ang technician na nauna ng kinausap ni Attorney Manuel ay tumango sa kanya. Inabot sa kanya ang isang maliit na remote control. And now, sigaw ni Solana ng may kasabikan, let us watch a short film about our journey to success. Namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Ang malaking screen sa gitna ng entablado ay unti-unting nagkaroon ng liwanag. Ngunit sa halip na mga larawan ng tagumpay ng Dumont Holdings, ang bumungad ay isang madilim at magulong kwarto. Ang barong-barong kung saan nanirahan si Trini at Tonton. Narinig ang isang boses na pumailan lang sa buong sound system. Boses yun ni Doña Amalia. Hayaan mo na ang batang yan, Teddy. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Trini para sa custody, ibibigay natin si Tonton kay Solana. Isang props lang ang batang yan para makuha niya ang mana mula sa lolo niya. Ang bulong ng mga panauhin ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Teddy ay naging kasing puti ng papel, habang si Solana ay napatulala sa screen. Ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding takot at galit. Tumayo si Trini sa gilid. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay dito ng isang anyo ng isang anghel ng hustisya. Itinaas niya ang remote control at tinitigan ng diretso si Teddy sa mga mata. Panoorin natin ang tunay na kwento, Teddy. Bulong ni Trini. Sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Panoorin natin kung paano niyo pinatay ang liwanag ng isang bata para sa inyong sariling kasakiman. Ang bawat salitang lumalabas sa screen na yon ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng inyong dangal. Ngayong gabi, ang toreng-garing na itinayo nyo sa kasinungalingan ay tuluyan ng guguho sa harap ng buong mundo. Hindi na magkamayaw ang mga tao sa loob ng Grand Ballroom. Ang bulungan na kanina ay parang mahinang agos ng tubig ngayon ay naging isang dambuhalang alon ng panlalait at panghuhusga. Ang screen ay hindi tumitigil. Ipinakita nito ang mga dokumentong nakuha ni Trini sa safe. Ang mga pirma ni Teddy na nagnanakaw sa pondo ng Dumont Holdings at ang mga titulo ng lupa sa probinsya na iligal na inilipat sa pangalan ni Solana. Patayin niyo yan! Technician, patayin mo ang screen na yan! Sigaw ni Teddy. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Sinubukan niyang sumugod patungo sa control booth, ngunit hinarang siya ng dalawang lalaking nakabarong, ang mga tauhan ni Attorney Manuel na kanina pa nakabantay.
Si Solana ay napakapit sa rostrum. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan. Ngayon ay tila naging isang maskara ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa mga reporter na walang tigil sa pagkuha ng litrato. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Nilalantad ang bawat dumi na pilit niyang itinago sa likod ng mamahaling gown. Hindi totoo yan. Edited ang video na yan. Trini, anong ginawa mo? Paghihisterya ni Solana, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng puot. Dahan-dahang lumakad si Trini patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 10 taong pagtitiis. Nang makarating siya sa harap ni Teddy at Solana, tumigil siya at tiningnan sila ng may malalim na habag. Hindi habag dahil mahal pa niya sila, kundi habag dahil sa dumi ng kanilang mga kaluluwa. Ang katotohanan ay hindi kailangang i-edit, Solana. Kusa itong lumilitaw kapag ang kasamaan ay hindi na kayang bitbitin ang sarili nitong bigat. Ang boses ni Trini ay payapa, ngunit bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng bulwagan. Teddy, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang kabataan ko, ang pagod ko, at ang puso ko. Pero hindi mo lang ako pinagtaksilan. Pinagtaksilan mo ang sarili nating anak. Ninakawan mo siya ng pagkakataong makakita para lang sa isang pusong gawa sa bato. Lumingon si Trini sa madla sa mga taong kabilang sa mataas na lipunan ng Maynila. Ang mga taong nakikita nyo sa harap nyo ay hindi mga biktima. Sila ang mga mandaragit na walang pinipiling biktima kahit sarili nilang dugo at laman. At ngayong gabi, tapos na ang inyong panunungkulan. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, kasama si Attorney Manuel na may hawak na mga legal na dokumento. Ang tunay na hiya ay bumalot sa pamilya Pineda nang marinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga otoridad sa makintab na sahig. Mr. Teddy Pineda, you are under arrest for violation of Republic Act 9262 and multiple counts of estafa and falsification of public documents. Malakas na pahayag ng opisyal. Napatingin si Teddy kay Doña Amalia na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng isang malaking vase. Ang kanyang rosaryo ay nahulog na sa sahig at natapakan ng mga nagtatakbuhang panauhin. Walang sino man ang lumapit para tulungan sila. Ang mga kaibigang kanina ay nakikipagtawanan sa kanila ay ngayon ay nakatingin ng may pandidiri. Solana Dumont, isasama ka rin namin para sa investigasyon tungkol sa medical bribery at obstruction of justice. Dagdag ng pulis habang nilalapitan ng babaeng tila nawalan na ng lakas. Naramdaman ni Solana ang biglang pananakit ng kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang tagiliran, doon sa bahagi kung nasaan ang batong kinuha niya mula kay Teddy. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang karma ay hindi naghintay ng kinabukasan. Dumating ito sa gitna ng kanyang pinakamakinang na gabi. Habang kinakabitan ng posa si Teddy, tiningnan niya si Trini nang may pagsusumamo. Trini, please, do this for Tonton. Ayaw mo namang lumaki ang anak natin na may amang nasa kulungan, di ba? Tinitigan siya ni Trini ng huling pagkakataon. Mas gusto ko nang lumaki si Tonton na alam na ang kanyang ina ay lumaban para sa kanya, kaysa lumaki siyang kasama ang isang amang itatago ang mundo sa kanya para sa pera. Tapos na tayo, Teddy, at sa pagkakataong ito, ako naman ang pipili para sa sarili ko. Habang inalalabas ng mga pulis ang mga kontrabida, naiwan si Trini sa entablado. Ang mga ilaw ay unti-unti nang bumabalik sa normal, ngunit ang pakiramdam ni Trini ay tila ngayon lamang siya tunay na nakahinga. Isang dangling mystery ang naiwan nang lumapit si Attorney Manuel kay Trini at bumulong. Trini, may nakita kaming isang lihim na account sa pangalan mo na matagal nang itinatago ni Teddy. Hindi mo aakalain kung gaano kalaki ang halagang naroon. Perang galing sa mga royalty ng disenyo mo
na matagal na niyang kinukuha sa likod mo. Ang hustisya ay parang aninong hindi mo matatatakasan. Kahit gaano ka pa kabilis tumakbo sa ilalim ng liwanag ng kasinungalingan, mahahanap at mahahanap ka nito sa sandaling lumubog ang araw ng iyong kapalaran. Malamig ang semento sa loob ng presinto, isang uri ng lamig na tila tumatagos sa mga buto ni Teddy. Wala na ang marangyang barong, wala na ang amoy ng mamahaling pabango. Ang tanging nanatili ay ang amoy ng kalawang at ang bigat ng bakal na nakakabit sa kanyang mga kamay. Sa bawat sandaling lumilipas, ang boses ng announcer sa telebisyon sa labas ng rehas ay tila isang hatol na paulit-ulit na bumibitay sa kanyang dangal. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang tanyag na Engineer Teddy Pineda ay hindi lamang isang mandaraya sa kasal, kundi isang magnanakaw sa sariling kumpanya. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital na ngayon, ay binabantayan na ng mga pulis. Nakahiga si Solana. Ang kanyang balat na dati ay kasing kinis ng porselana, ngayon ay naging madilaw at tuyot. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka. Ang batong kinuha niya mula kay Teddy, ang batong itinuring nilang simbolo ng kanilang dakilang pag-ibig, ay unti-unti nang tinatanggihan ng kanyang katawan. Isang rejection na hindi kayang lunasan ng anumang halaga ng salapi. Ang batong iyon na naninakaw mula sa sakripisyo ni Trini ay tila may sariling isip at ayaw magsilbi sa isang pusong puno ng panlilinlang. Pumasok si Trini sa loob ng presinto. Hindi siya pumunta doon para magmakaawa o para maghiganti sa paraang marahas. Dumating siya para sa isang huling pagtatapos. Sa harap ng rehas, nakita niya ang isang lalaking hindi na niya kinikilala. Ang Teddy na dati niyang sinasamba ay naging isang maliit at kaawa-awang nilalang. Trini, tulungan mo ako. Bulong ni Teddy, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon habang nakakapit sa mga bakal na rehas. Nakausap ko si Mommy. Wala siyang magawa. Lahat ng assets ko na-freeze na. Pati yung bahay ni Solana, kinuha na ng gobyerno. Please, iurong mo ang kaso para kay Tonton. Dahan-dahang kinuha ni Trini ang kanyang lumang pitaka. Inilabas niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na 10 taon niyang iningatan. Kahit na ang ginto nito ay unti-unti nang naglalaho dahil sa madalas na paglubog sa sabon at tubig labada. Ibinagsak niya ito sa maliit na butas sa ilalim ng rehas. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Hindi ko ito ginagawa para sa akin, Teddy. Ginagawa ko ito dahil ito ang nararapat. Ang boses ni Trini ay kalmado. Walang halong galit. Tanging kapayapaan na lamang. Ang lisensya mo bilang engineer, binawi na ng PRC ngayong umaga. Ang dangal na palagi mong sinasabi, wala na rin. Ang tanging natira sa'yo ay ang katotohanang mas pinili mong bulagin ang anak mo kaysa harapin ang sarili mong pagkakamali. Nabalitaan ko rin ang tungkol kay Solana, dagdag ni Trini, habang tinititigan ang mga mata ni Teddy na punong-puno ng luha. Ang batong binigay mo sa kanya ay hindi magtatagal. Sabi ng mga doktor, hindi ito tinatanggap ng sistema niya. Siguro nga, pati ang bahagi ng katawan mo, alam kung nasaan ang tunay na hustisya. Habang tumatalikod si Trini, sinalubong siya ni Attorney Manuel sa labas. May hawak itong isang dokumentong may selyo ng korte. Isang malawak na ngiti ang ibinigay ng abogado sa kanya. Tagumpay tayo, Trini. Ang titulo ng lupain ng mga magulang mo sa probinsya ay opisyal nang naibalik sa pangalan mo. Ang bawat sentimong kinuha ni Teddy sa royalty ng mga disenyo mo ay kailangang bayaran ng pamilya Pineda. Kahit maubos pa ang huling sentimo ni Doña Amalia, paliwanag ni Attorney Manuel. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang munting hapdi pa ring natira sa puso ni Trini. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa gusali ng presinto. Naalala niya si Doña Amalia, ang matandang babaeng
palaging nakakapit sa rosaryo. Nasaan na kaya ito? Nabalitaan niyang nagtatago na ito sa isang malayong kamag-anak, tinatanggihan ng sariling angkan. Dahil sa hiyang, dinala nito sa kanilang pangalan. Ang babaeng dati ay reyna ng kanyang mundo. Ngayon ay tila isang pulubing naghahanap ng matutuluyan. Sumakay si Trini sa isang jeepney. Ang hangin ng Maynila ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa kanyang kandungan, hawak niya ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang petsa ng muling pagsusuri sa mga mata ni Tonton. Salamat sa pondong nabawi nila. Hindi na kailangang magmakaawa ni Trini para sa liwanag ng kanyang anak. Isang misteryo ang naiwan sa isip ni Trini nang maalala ang huling sinabi ng nurse sa ospital ni Solana. Sinasabing bago mawalan ng malay si Solana, may binanggit itong isang pangalan. Isang pangalang hindi pamilyar kay Trini, ngunit tila may kinalaman sa tunay na pagkatao ni Teddy bago pa sila ikasal. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Trini tungkol sa lalaking minahal niya. Ngunit para kay Trini, ang mas mahalaga ngayon ay ang hinaharap. Sa gitna ng ingay ng kalsada, tila naririnig niya ang boses ni Tonton na tumatawa. Naghihintay sa kanya sa kanilang bagong simula. Ang bawat tunog ng kamay ng orasan sa pader ng ospital ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa katotohanan. Isang katotohanang matagal naming hinintay sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Trini sa tapat ng bintana ng silid ni Tonton. Hindi ito ang marangyang kwarto na ninakaw ni Solana, kundi isang malinis at payapang silid sa isang foundation hospital na tumulong sa kanila. Ang amoy ng antiseptic ay hindi na amoy ng kamatayan para kay Trini. Ito na ang amoy ng bagong simula. Sa labas, ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Tila nakikigalak sa muling pagbubukas ng isang mundo. Sa ibabaw ng kama, nakaupo si Tonton. Ang kanyang mga mata ay balot pa rin ng maputing benda. Ang maliit niyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tahitahing manika na ginawa ni Trini mula sa mga tirang tela ng gown ni Solana. Isang simbolo na ang bawat pait ay kaya niyang gawing isang bagay na maganda. Nanay, natatakot po ako, bulong ni Tonton. Ang kanyang boses ay nanginginig, parang isang munting ibon na natatakot lumipad. Paano po kung madilim pa rin? Paano po kung hindi ko po kayo makilala? Lumapit si Trini at marahang umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa balat nito. Huwag kang matakot, anak. Ang puso mo ang unang nakakilala sa akin at hinding-hindi ka ililigaw ng iyong paningin. Narito lang si nanay. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Pumasok ang doktor. May dalang maliit na gunting at sulo. Walang imik na lumapit ang nurse para alalayan si Tonton. Ang bawat kilos nila ay tila isang sagradong seremonya sa paningin ni Trini. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagpapahayag ng isang malaking kaganapan. Dahan-dahang ginupit ng doktor ang unang layer ng benda. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay tila isang musika sa pandinig ni Trini. 1, 2, 3 ikot, hanggang sa huling piraso ng gasa ay malaglag sa sahig. Tonton, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Malambing na utos ng doktor. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Halos hindi humihinga si Trini. Nakita niya ang panginginig ng mga pilik mata ni Tonton. Ang munting bata ay tila nag-aalinlangan. Tila ba ang liwanag ay isang dayuhang hindi niya alam kung paano tatanggapin. Isang kurap, 2 kurap. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Tonton. Sa simula, ang kanyang paningin ay nanlalabo, puno ng mga anino at kulay na matagal na niyang nakalimutan. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo,
Ang mundo ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Ang puting pader, ang asul na kurtina, at ang mukha ng babaeng nakatitig sa kanya ng may pinakamaningning na mga mata sa buong mundo. Nanay, bulong ni Tonton, tumulo ang mga luha sa pisngi ni Trini. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Oo, anak, si nanay ito. Itinaas ni Tonton ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Trini. Pinunasan niya ang isang patak ng luha sa mata ng kanyang ina. Nanay, napakaganda mo pala. Ang ganda-ganda ng kulay ng mga mata mo. Parang langit. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Trini habang niyayakap niya ng buong higpit ang kanyang anak. Sa wakas, ang dilim ay natalo na. Ang bawat sakripisyo, bawat pagtitiis, sa ilalim ng kamay ng mga Pineda, ay nagbunga ng isang milagrong hindi kayang bilhin ng anumang yaman ni Solana. Pagkaraan ng ilang oras, habang nag-aayos sila ng gamit para sa kanilang paglabas, lumapit si Attorney Manuel. May dala siyang isang magandang balita na lalong nagpatingkad sa kanilang araw. Trini, handa na ang sasakyan na magdadala sa inyo sa probinsya. Ang bahay niyo sa Laguna? Naayos na ng mga tauhan ko. Malinis na ang lahat at ang tiyangge na dati ay pinapangarap mo, handa na ring buksan, sabi ng abogado ng may ngiti. Tumingin si Trini sa labas, sa malawak na kalangitan ng Maynila. Alam niyang ito na ang huling araw niya sa lungsod na ito. Ang lungsod na nagbigay sa kanya ng pinakamatitinding sugat, ngunit nagturo rin sa kanya kung paano maging tunay na matapang. Salamat, attorney. Utang ko sa inyo ang bagong buhay namin, sabi ni Trini. Wala kang utang sa akin, Trini. Utang mo ito sa sarili mo dahil pinili mong huwag sumuko, tugon ni Manuel. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, hawak ni Trini ang kamay ni Tonton. Ang bata ay walang tigil sa pagturo sa mga puno, sa mga sasakyan, at sa mga taong nadadaanan nila. Bawat bagay ay isang bagong nadiskubre para sa kanya. Ngunit bago sila tuluyang makasakay sa sasakyan, isang pamilyar na anino ang nakita ni Trini sa dulo ng pasilyo. Isang matandang babae na may maruming duster, nakayuko at tila may hinahanap sa basurahan. Nang lumingon ito, nanlaki ang mga mata ni Trini. Si Doña Amalia. Wala na ang mga alahas, wala na ang mapagmataas na anyo. Ang babaeng dating reyna ng mga Pineda ay tila isang nalalantang dahon na tinatangay ng hangin, iniwan ng lahat at kinamumuhian ng mundo. Ngunit sa halip na lumapit para manumbat, hinigpitan lang ni Trini ang hawak sa kamay ni Tonton at nagpatuloy sa paglalakad. Ang pinakamatinding parusa para sa mga taong tulad ni Amalia ay hindi ang galit, kundi ang makitang ang taong tinapakan nila ay maligaya na nang wala sila. Nanay, saan tayo pupunta? Tanong ni Tonton habang sumasakay sa diip. Uuwi na tayo, anak. Sa lugar kung saan ang araw ay palaging sumisikat para sa atin. Sagot ni Trini. Ang bawat hininga ng sariwang hangin sa lalawigan ay tila isang haplos ng pagpapatawad mula sa lupang sinilangan. Isang amoy ng basang lupa at bulaklak ng kampupot na matagal na nabaon sa alaala ng lungsod. Pagbaba ni Trini sa lumang daip, sinalubong siya ng pamilyar na tunog ng mga dahon ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang nakabibinging ingay ng riles ng tren. Wala na ang usok na sumasakal sa kanyang mga pangarap. Sa harap niya ay ang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, ang bahay ng kanyang mga magulang na muling nabawi mula sa mga kuko ng kasakiman. Ang bawat baitang ng hagdanan na kanyang inaakyat ay tila isang pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Ang tunog ng pagpihit ng lumang bisagra ay hindi na tunog ng pagkakulong, kundi isang paanyaya ng kalayaan. Nanay, ito na po ba ang bahay natin? Bakit po ang daming kulay berde sa labas? Tanong ni Tonton
habang masiglang tumatakbo patungo sa bintana. Ang kanyang mga mata, na dati ay balot ng kadiliman, ngayon ay nagniningning sa pagkamangha sa bawat bagay na kanyang nakikita. Ngumiti si Trini at niyakap ang anak mula sa likuran. Oo, anak, iyan ang mga puno ng mangga at katuray. At doon sa dulo, iyon ang bukid kung saan tayo magsisimulang muli. Sa loob ng ilang linggo, ang katahimikan ng probinsya ay naging katuwang ni Trini sa kanyang paghilom. Binuksan niya ang isang maliit na bahagi ng silong ng kanilang bahay at inayos ang kanyang mga kagamitan. Sa itaas ng pintuan, isinabit niya ang isang karatula na gawa sa kahoy na may nakaukit na Pag-asa Sewing Shop. Hindi na siya nananahi para sa mga unipormeng ipinagkakait sa kanya. Nananahi na siya para sa mga kapitbahay na bumabati sa kanya ng may tapat ng ngiti. Isang hapon, habang tinatapos ni Trini ang isang bestido para sa piyesta, lumapit si Tonton dala ang isang gumuhit na larawan. Ipinakita nito ang isang babaeng may hawak na karayom at isang batang nakatingin sa araw. Nanay, ikaw ito. Ang sabi po ni Aling Rosa, ang mga kamay mo raw po ay gawa sa magic dahil nagagawa mong tahiin ang mga sugat ng puso natin. Sabi ni Tonton nang may inosenteng paghanga. Napatigil si Trini. Hinaplos niya ang ulo ng anak at naramdaman ang isang kakaibang payapa sa kanyang dibdib. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay hindi na simbolo ng kahirapan, kundi mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Nabalitaan niya mula kay Attorney Manuel na si Teddy Ali ay formal nang sinentensyahan ng ilang taong pagkakakulong, habang si Solana ay nananatili sa isang charity ward. Nag-iisa at umaasa sa habag ng mga hindi niya kilalang tao. Ang hustisya ay hindi lamang nakuha sa korte, kundi sa mismong takbo ng tadhana. Gayunpaman, sa gitna ng katahimikan ng kanyang bagong buhay, isang hapon ay dumating ang kartero. May iniabot itong isang kulay asul na sobre na may selyo mula sa isang hindi kilalang law firm sa Manila. Dahan-dahang binuksan ni Trini ang sulat. Ang kanyang puso ay biglang tumibok nang mabilis nang mabasa ang unang talata. Dear Mrs. Pineda, may kaugnayan sa huling testamento ng yumaong Don Severino Dumont, ang lolo ni Solana. May isang mahalagang impormasyon kaming natuklasan tungkol sa tunay na pagkatao ng iyong anak na si Tonton. Ang lihim na ito ay maaaring magpabago sa lahat ng inyong inaasahan tungkol sa mana at sa kaligtasan ng inyong pamilya. Nabitawan ni Trini ang kanyang hawak na sinulid. Ang nakaraan na akala niya ay tuluyan ng nailibing ay tila muling kumakatok sa kanyang pintuan. May dalang isang bagong misteryo na hindi niya inaasahan. Tiningnan ni Trini si Tonton na masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Sino ba talaga ang kanyang anak sa mata ng mga Dumont? At bakit tila ang bagyong akala niya ay natapos na, ay may dala pang huling bugso na hindi pa niya nararanasan? Ang bawat lihim na pilit itinatago sa ilalim ng lupa ay may sariling paraan upang sumibol sa gitna ng liwanag, lalo na kung ang ugat nito ay gawa sa katotohanang hindi kayang pasinungalingan ng anumang kayamanan. Hawak ni Trini ang sulat habang ang hangin ng hapon ay nagdadala ng amoy ng bagong aning palay sa loob ng kanyang maliit na shop. Ang bawat salita ni Attorney Villanueva, ang personal na abogado ng yumaong Don Severino Dumont, ay tila isang dagundong ng kulog sa gitna ng isang maaliwalas na langit. Ayon sa sulat, bago pumanaw ang matandang Don Severino, matagal na pala nitong ipinapaimbestiga ang sariling apo na si Solana dahil sa hinala ng korupsyon. Sa gitna ng imbestigasyon, natuklasan ng matanda ang isang katotohanang matagal nang ibinao ni Doña Amalia sa limot. Si Teddy ay hindi isang hamak na anak ng isang yumaong Pineda, kundi ang nawawalang anak sa labas ni Don Severino mula sa isang lihim na pakikipagrelasyon sa lalawigan. Naramdaman ni Trini ang pag-ikot ng kanyang mundo.
Kaya pala ganoon na lamang ang obsesyon ni Amalia na mapalapit sa mga Dumont. Kaya pala ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Solana na itago si Teddy sa dilim habang kinukuha ang kanyang bato. Si Tonton, ang batang tinangka nilang bulagin at itapon, ay ang tanging tunay na lalaking tagapagmana ng dugong Dumont. Isang linggo matapos matanggap ang sulat, dumating si Attorney Villanueva sa probinsya. Nakaupo sila sa veranda ng lumang bahay ni Trini, habang sa malayo ay nakikita nila si Tonton na masayang hinahabol ang mga paru-paro sa damuhan. Mrs. Pineda, ayon sa huling testamento ni Don Severino, dahil sa napatunayang pandaraya at pagtataksil ni Solana at ang pagkakakulong ni Teddy, ang lahat ng shares at pamamahala ng Dumont Foundation ay ipinapasa sa kanyang tanging apo sa tuhod, kay Tonton. Paliwanag ng abogado habang inilalatag ang mga legal na dokumento. At dahil si Tonton ay menor de edad pa, ikaw ang itinalagang administrator ng lahat ng ari-arian. Hindi ka na kailangang bumalik sa Maynila, pero ang pondong ito ay sapat na para sa lahat ng pangangailangan ni Tonton at para sa pagpapatayo ng mga eye clinics na matagal mo nang pangarap. Napatingin si Trini sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay punong-puno ng tusok ng karayom at amoy ng sabon panlaba. Ngayon ay may hawak na kapangyarihang makapagligtas ng libu-libong bata sa kadiliman. Ang bawat sakripisyo niya ay tila naging isang butil ng binhi na ngayon ay nagbubunga ng isang kagubatan ng pag-asa. Ayoko ng yaman para sa sarili ko, attorney. Bulong ni Trini, ang boses ay puno ng kapayapaan. Gagamitin namin ito para sa mga batang tulad ni Tonton na pinagkaitan ng liwanag. Iyon ang magiging tunay na legacy ng aking anak. Bago umalis ang abogado, nabanggit nito ang huling balita tungkol sa pamilya Pineda. Si Doña Amalia ay tuluyan nang nawala sa Katinoan at ngayon ay nakatira sa isang abandonadong bodega. Paulit-ulit na binibilang ang mga pirasong bato na akala niya ay mga alahas. Si Teddy naman, sa loob ng kulungan, ay balot ng pagsisisi matapos malaman na kung naging tapat lang sana siya kay Trini, sana ay siya ang nagmamana ng kahariang matagal niyang hinangad. Nang lumubog ang araw, tumabi si Tonton kay Trini sa veranda. Itinuro ng bata ang kalangitan na ngayon ay kulay kahel at lila. Nanay, tignan niyo po, napakaganda ng mga ulap. Masayang sabi ni Tonton. Salamat po dahil hindi niyo ako iniwan sa dilim. Niyakap ni Trini ang kanyang anak nang may wagas na pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling paglalaho ng lahat ng sakit at pait. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay nakabuo na ng isang ganap na larawan. Ang pananampalataya, katapangan, at wagas na pag-ibig ng isang ina ay sapat na pala para talunin ang anumang bagyo. Wala nang dilim, anak. Simula ngayon, liwanag na lang ang tatanawin natin, sabi ni Trini. Habang hinihipan ng hangin ang mga kurtina ng kanilang tahanan, tila naririnig ni Trini ang bulong ng kanyang mga magulang mula sa kabilang buhay, nagsasabing, sa wakas, ang dangal ng kanilang pamilya ay muling nagniningning, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa busilak na puso ng babaeng hindi kailanman sumuko. Ang bawat tahi ng kahapon, gaano man ito kasakit at kapait, ay naging bahagi ng isang napakagandang disenyo na tanging ang panahon at pag-ibig lamang ang makakatapos. Lumipas ang 5 taon mula nang iwan ni Trini ang maingay at malupit na mundo ng Maynila. Sa bayan ng Laguna, sa ilalim ng mga punong mangga na tila yumayakap sa kanilang tahanan, ang Pag-asa Center ay nakatayo na ngayon bilang isang kanlungan ng mga bata at inang nawala ng liwanag at direksyon sa buhay. Hindi na lamang ito isang simpleng tiyangge. Ito ay naging isang komunidad kung saan ang mga sugat ng puso ay ginagamot ng bawat kumpas ng karayom at bawat tapat na salita. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Trini
habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro sugat at kalyo ngayon ay malambot, ngunit matatag. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang bagyo. Lumapit sa kanya si Tonton, na ngayon ay isang ganap na binatilyo na at nangunguna sa kanyang klase. Ang kanyang mga mata ay malinaw, puno ng katalinuhan at pangarap. Inakbayan niya ang kanyang ina, isang kilos ng pagprotekta na matagal na niyang ipinangako. Nanay, nakatanggap po ako ng sulat mula sa Maynila, bulong ni Tonton. Si Papa, pumanaw na raw po sa loob ng bilangguan dahil sa panghihina ng katawan. At si Lola Amalia, wala na rin po. Napatigil si Trini. Huminga siya ng malalim. Hinayaang pumasok ang sariwang hangin sa kanyang bagong buhay. Nagtanong ang kanyang isip, napatawad na ba niya sila? Ang sagot ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang tahimik na pagtanggap. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon, at dahil doon, ang galit niya kay Teddy at Amalia ay naging parang abo na lamang na tinangay ng hangin. Hindi na sila mahalaga. Ang kanilang mga pangalan ay naging bahagi na lamang ng isang lumang pahina na matagal na niyang inilipat. Sana ay nahanap na rin nila ang kanilang kapayapaan, anak. Sagot ni Trini nang may katapatan. Ang ating paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa sila, kundi ang makitang tayo ay maligaya at malaya sa kanilang mga anino. Nahanap na ni Trini ang tunay na kahulugan ng dangal. Ang dangal ay hindi nanggagaling sa apelyido ng asawa o sa yaman ng isang pamilyang itinayo sa dumi. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumayo sa sariling mga paa, managpi ng sariling sugat, at maging liwanag para sa iba sa gitna ng sariling kadiliman. Ang bawat utang na loob na isinumbat sa kanya noon ay tuluyan na niyang nabayaran, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na ang isang babaeng galing sa putikan ay kayang maging isang maningning na bituin. Ang kanyang buhay ay naging isang ebidensya na ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo, sapat upang tahiin ang anumang punit ng tadhana. Habang unti-unting lumalalim ang gabi at nagsisilabasan ng mga unang bituin, pumasok sina Trini at Tonton sa loob ng kanilang tahanan. Isinara ni Trini ang pinto, hindi para ikulong ang kanilang sarili, kundi para yakapin ang init ng isang pamilyang nabuo mula sa katapangan at katotohanan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Trini ang kanyang lumang makina na nakatabi sa sulok. Hindi na ito gumagawa ng ingay, ngunit tila bumubulong ito ng pasasalamat. Ang bawat tahi ay tapos na. Ang obra maestra ng kanyang buhay ay ganap na. Umuwi na tayo sa liwanag, Tonton, bulong ni Trini, bago tuluyang patayin ang huling ilaw. Dala ang isang pusong punong-puno ng pag-asa para sa bukas. Ang liwanag sa silid ay tila nagbigay ng huling tahi sa isang mahaba at madilim na gabi, na nagpapatunay na ang bawat dulo ng sinulid ay may kaukulang simula sa ilalim ng araw. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na kasama namin hanggang sa huling yugtong ito. Habang binubuo ko ang mga huling salita ng kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan dahan-dahang hinawakan ni Tonton ang mukha ni Trini matapos matanggal ang mga benda sa kanyang mata, hindi ko rin mapigilang mapaluha at mapatigil sa pagsusulat. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ng isang inang walang ibang hangad, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay alay namin para sa lahat ng mga kababaihang patuloy na nananahi ng kanilang pangarap sa gitna ng punit-punit na realidad ng buhay. Inilaan namin ang maraming oras at matinding emosyon upang matiyak na ang bawat hapdi at tagumpay ni Trini ay mararamdaman niyo rin sa inyong mga puso.
Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni na Teddy at Solana? O nararapat ba silang bigyan ng ikalawang pagkakataon kung sila ay tunay na nagsisi? Naniniwala ba kayo na ang pananahimik ni Trini sa harap ng tinitirhang dusa ni Amalia ang pinakamataas na uri ng paghihiganti? Habang pinapakinggan niyo ang boses na ito, nasaan ba kayo ngayon? Marahil ay nagtitiklop ng mga damit, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Nais naming malaman ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba dahil ang bawat kwento nyo ay mahalaga sa amin. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng munting sinag ng pag-asa, sana ay i-like at i-share nyo ito upang maabot din ang ibang mga pusong nangangailangan ng yakap at lakas. Tandaan nyo, ang ating buhay ay parang isang pirasong tela na tinitahi ng sarili nating mga karanasan. Minsan, ang bawat tusok ng karayom ay nagdudulot ng hapdi. Ngunit huwag niyo sanang kalimutan na ang bawat tusok na yon ang kailangan upang makabuo ng isang matibay at magandang disenyo na hinding-hindi mabubura ng panahon. Manatiling matatag, manatiling maningning, at palaging maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at katotohanan. Pamagat ng kwento. Ang paniningil ng isang ina, ang pagbangon ni Trini, paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.